Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Holiday operation hours ng LRT extended na simula December 9 hanggang 30. Presyo ng gasolina tumaas ng 1.20 pesos kada litro. BICAM sa 2026 budget tiniyak na magiging bukas sa publiko. Personal travel ng mga senador hindi kailangang ipagpaalam sa Senado ayon kay S.P. Soto. Mas mataas na presyo ng concert ticket sa Pinas kumpara sa ibang bansa. Pinagsisiyasat. Mga Pinoy kalapit ng Thai-Cambodia border. Inalerto bunso ng tumitinding tensyon ng dalawang bansa. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, dagdag pasanin para sa mga motorista dahil muli na namang nagkaroon ng taas-singil sa presyo ng gasolina. Epektibo simula ngayong araw ng Martes ang karagdagang 1 peso and 20 centavos sa kada litro ng gasolina. Samantala, wala namang pagbabago sa presyo ng parehong diesel at kerosene ngayong linggo. Samantala, inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na magsisimula na ang extension ng biyahe ng LRT2 sa December 9 hanggang 30 para sa mga late-night commuter ngayong holiday rush. Ayon sa DOTR, hanggang 10 p.m. ang last train sa LRT2 Antipolo Station habang 10:30 p.m. naman sa Recto Station. Magkakaroon naman ng shortened service schedule sa bisperas ng Pasko at Bagong Taon. Samantala, magkakaroon din ng mas maikling operation hours sa MRT3 sa December 24 at 31 at adjusted schedule din sa araw ng Pasko at Bagong Taon. Nagpaskil naman ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng tow-away zone signage sa mga pangunahing kalsada, ospital at mga lugar na dapat manatiling maluwag ang daluyan ng trapiko. Mahigpit na ipinagbabawal ng MMDA ang pagpaparada sa mga lugar na may signage. Ang sinumang lumabag ay maaaring mahatak ang sasakyan ng mga otoridad. Paalala ng ahensya, maging alerto sa pagbiyahe at sumunod sa mga signage upang maiwasan ang trapiko at mapanatiling ligtas ang mga kalsada, mga motorista at mga pedestrian. Sa iba pang ulat, umabot na sa mahigit 130,000 na mga individual ang naitilang apektado sa pananalasa ng bagyong Wilma kasabay ang malakas na hangin at ulan, bunsod ng shear line sa iba't ibang lugar sa bansa. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Pumalo na sa mahigit 134,000 ang kabuuang bilang ng individual na apektado matapos ang pananalasa ng bagyong Wilma at shear line o yung salubungan ng dalawang magkaibang hangin na nagdudulot ng malakas na pag-ulan at pagbaha ngayong panahon ng amihan. Umabot naman sa 347 na barangay mula sa 7 rehiyon sa bansa ang apektado ng naturang bagyo. Batayan sa tala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kaugnay nito, sanib puwersa na nagsagawa ng rescue at evacuation operations ang iba't ibang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO at Coast Guard districts sa bansa. Nasa gipri ng mga rescue teams ang 8 individual sa gitna ng matinding buhos ng ulan at pagbaha sa Surigao City, Surigao del Norte at agad na dinala sa mga itinalagang evacuation center sa lugar. Sa kabilang banda, matapos ang pananalasa ng bagyong Wilma, patuloy naman ang PCG sa pag-aabot ng ayuda o mga family food packs mula DSWD patungo sa mga probinsya na lubos na naapektuhan ng nagdaang kalamidad, lalo na sa mga malalayong isla na nangangailangan ng tulong. Samantala, pinaalalahanan rin ng ahensya na maging alerto sa panahon ng sakuna at sumunod sa mga preemptive evacuation advisory ng inyong lokal na pamahalaan. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Para sa ating ulat panahon, tuluyan ng nalusaw ang low pressure area na dating bagyong Wilma, ngunit may 4 na weather systems ang magdadala pa ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, makakaranas ng maulap na papawirin na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Car, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Aurora at Quezon bunsod ng shearline. Habang makakaranas ng maulap na panahon at mahinang pag-ulan naman sa Metro Manila, Batanes, Ilocos Norte at Central Luzon bunsod ng amihan. Susunod sa News Force. Philippines at Japan magtutulungan para sa madaliang infrastructure repairs. Personal travel ng mga senador, hindi kailangan ipagpaalam sa Senado ayon kay SP Soto. BICAM sa 2026 budget, tiniyak na magiging bukas sa publiko. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.